Wait! Habol sa kanya ni Jericho. No! Go away! Sigaw niya at lalong binilisan ang pagtakbo sa hakdan. Ayaw niyang mahabol siya nito. Gusto niya makaiwas dito. Bianca! Muling tawag sa kanya nito at nararamdaman niyang malapit na ito sa kanya. Napatili siya nang biglang hilahin ni Jericho ang braso niya. Ano ba? Get off! Sigaw niya. Bianca, listen to me please. Pakiusap nito pero pilit lang niyang binabawi ang braso dito. Tell me no. You don't like me? You can't love someone like me? Hamon nito sa kanya. Jericho, ano ba? Hiyaw niya at binawi ang braso dito. Binitawan naman yun ni Jericho at bago pa siya makatakbo muli, hinarangan na siya nito. Answer my dumb question, Bianca! Sigaw nito. What do you want to hear, Jericho? Galit na sigaw niya. Truth. I can't, Jericho. I can't love you. Taas noong sagot niya. Hindi niya maaaring mahalin ito. Hindi maaari dahil isa itong Gomez. Ang pamilya nito ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Magandang buhay. Ang mga Gomez ang pinagkakautangan niya ng malaki. Kahit sabihin na 15 lang siya, alam na niya kung saan niya ilulugar ang sarili. Alam niya na balang araw kailangan niyang suklian ang lahat ng naitulong ng mga Gomez sa kanya. At kung bibigyan niya ng laya ang nararamdaman niya kay Jericho ngayon, maaaring masira ang lahat. Masisira ang tiwala ng mga taong kumupkup sa kanya. Magagawa ba niyang sirain ang tiwala ni Maristel sa kanya na kung ituring siya nito tunay na anak? Ano na lang ang sasabihin ni Doña Feliza na nagpatira siya ng ahas sa loob ng mansyon nito? Is it Sean? Tagis bagang natanong ni Jericho na ikinagulat pa niya. What? You like him, don't you? Galit na tanong nito at marahas na hinawakan na magkabilang balikat niya at niyugyug iyon. So, you're in love with him? Bakit, Bianca? Ano ba nagagawa niya na hindi ko kaya, ha? Galit na tanong nito na halos nakikita na niyang naglalabasan ng mga ugat nito sa leeg. Isang mapaang higpit ng pagkakahawak nito sa balikat niya. Is he a good kisser, ha? Tanong nito at bago pa niya nahulaan ang gagawin nito ay kinabig na siya nitong palapit dito at hinalikan siya sa mga labi. Nanlalaki ang mga mata niya nang maramdaman ang mainit na mga labi nito sa labi niya. Marahas ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Tila madudurog ang mga labi niya. Nais niyang kumawala dahil pakaramdam niya na mamantal na ang mga labi niya at nasasaktan siya. Pero hindi siya makagalaw. Wala lakas ang katawan niya. Tanging sakit ng labi niya ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman dahil hindi pa siya nahalikan ni minsan kaya hindi niya alam kung ganito ba talaga ang paraan ng paghalik. Minsan na siyang nahalikan ni Jericho noong mga bata pa sila pero hindi ganito. Hindi masakit at hindi namantal ang mga labi niya. Hindi niya namalaya na tumulo na pala ang luha niya. Ewan niya kung para saan ang mga luhang iyon. Kung para sa sakit na nararamdaman ng mga labi niya sa magaspang na paghalik sa kanya ni Jericho o dahil kahit gustuhin niya, hindi niya maaaring bigyan laya ang anumang nararamdaman niya para rito. Damn it! Narinig niyang mura ni Jericho at binitawan siya. Hindi siya makakilos. Nanatili siyang nakatayo at tila ulan na sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya sa pisngi. I'm sorry. Bulong nito at napasandal sa dingding. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. It's not what you think, Bianca. It's... Hindi nito matuloy ang sasabihin at napasabunod sa sariling buhok. Damn it, Bianca! Don't cry! Sigaw nito na nagpagulat sa kanya. I hate you! Sagot niya at mabilis na tumakbong pababa ng hagdan. Bianca! Don't follow me, Jericho! I hate you! Sigaw niya habang nagtatatakbo siyang pababa ng hagdan at umiiyak. Nang makababa na, nakita siya ng gwardya at tinanong kung bakit siya umiiyak. Sinulyapan lang niya ito at nagtuloy na sa pagtakbo palabas ng campus. Paglabas niya ng campus, hindi niya alam kung saan pupunta. Basta tumatakbo lang siya ng tumatakbo kahit alam niyang hindi na siya sinusundan ni Jericho. Nais pa rin niyang tumakbo palayo dito at nais niyang huwag siyang maabutan nito. Dahil natatakot siya na baka hindi rin niya magawang pigilan ang sariling damdamin. Sa mura niyang edad, alam na niya ang tama at mali. At alam niyang mali ang tanggapin ang pag-ibig ni Jericho. Mali ang makipagrelasyon siya dito. Maling-mali. Habang tumatakbo siya at umiiyak, narinig niyang nag-ring ang cellphone sa bag niya.
Tumigil siya sa pagtakbo para patayin iyon dahil alam niyang si Jericho ang tumatawag. Pero pangalan ni Sean ang naka-flash sa screen. Bumuntong hininga muna siya at sumingot-singot bago sinagot ang tawag nito. Where are you? Are you home? Tanong ni Sean sa kabilang linya. Actually, I'm on my way home. But hindi niya alam kung ano sasabihin at ginala niya ang mata sa paligid. Maliwanag ang kalsada dahil sa mga street lights. Alam naman niyang safe siya sa bayan ng San Miguel. Wala siyang nababalitaan ng kahit na anong krimen sa bayan nila. Hindi siya natatakot pero hindi naman niya kayang lakarin mula dito hanggang sa mansyon. Isama pa na naka-heel siya, baka hindi na siya makalakad bukas. Nakita niya ang maliwanag na ilaw ng ice cream house. 24 hours bukas iyon at may mga tao pa rin sa loob. Can you come and get me? Lakas loob na tanong niya. Where are you? Ice cream house. See you in 10. Sagot nito at nagpaalam na sa kanya. Ibinalik niya sa bag ang cellphone at nilingon ang pinanggalingan niya kanina. Baka sakaling makita niya ang sasakyan ni Jericho pero hindi niya iyon nakita. Marahil hindi na siya nito sinundan pa. Pagpasok niya sa ice cream house, kaagad na siyang naupo dahil sa pagod at hindi biro ang nilakad at tinakbo niya kanina. Nakaramdam din siya ng gutom kaya umorder na siya ng banana split at tubig habang hinihintay niya si Sean. Saktong dumating ang order niya na makita si Sean sa may entrance ng ice cream house. Kinuwayan niya ito at lumakad itong palapit sa kanya. What's up? Tanong nito na makalapit sa kanya at naupo sa tapat niya. You want? Tanong niya tinuro ang ice cream. Nope, I'm full. Sagot nito habang nakatingin sa kanya na tila ba sinusuri siya nito. Nag-iwal siya ng mga mata. Itinuon niya sa kinakain ang mga mata dahil alam niyang halata sa mga mata niya na umiyak siya. Did you cry? Seryosong tanong nito. You love this flavor? Pag-iiba niya ng usapan. What Jericho did to you? Tanong nito. Napaangat siya ng muka. What? Kunwari nagtatakang tanong niya. I saw you and Jericho when you left my house. So no doubt, he was with you before you came here. Where he is now. Tanong nito habang tila iniuuli nito ang mga mata niya. He left. Tanging sagot niya at muling itinuon sa pagkain ng pansin. He left you here in the middle of the night? What kind of brother he is? Sabi nito at muntik pa siyang masamid nang marinig niya ang salitang brother. He's not my brother. Mabilis na sagot niya na ikinagulat din ito. Why he left you? He didn't left me. It's just, I told him to drop me here. Pagsasinungaling niya, ayaw niyang sabihin dito na pumunta sila sa campus rooftop. Then Jericho confessed his love for her and he kissed her and she ran away from him. I see. Tanging sagot nito na halatang hindi naniniwala sa kanya. Alam naman niyang malabo ang sagot niya. Nakikita ni Sean kung gaano kagalit si Jericho kanina nang muntika na siyang mahalikan kanina sa party. Tapos bigla na lang siyang iiwanan ni Jericho sa ice cream house ng alanganing oras ng gabi at nag-iisa pa. Kahit kanino niya marahil sabihin iyo'y walang maniniwala dahil alam nila na magkasama sila ng bahay ni Jericho. Are you done? Tanong nito matapos siyang uminom ng tubig. Tumango lang siya at tinawag na ang waitress para sa bill niya. Pagbigay ng waitress, kinuha kaagad iyon ni Sean at bago pa niya ito mapigil ay naglabas na ito ng pambayad at binigyan pa ng tip ang waitress. I will pay you. Sabi niya habang palabas na sila ng ice cream house. You don't have to. Sagot nito. How's the party? Tanong niya na makasakay na sila sa sports car nito. Getting wild. Tipid na sagot nito. Oh, really? Tanging nasabi na lang niya. Yeah. Can you go there again? What? Well, maaga pa naman, right? At sinulyapan niya ang oras sa suot na wristwatch. 12:45 na. No, it's late. Tita Maricel will get mad at me. Sagot nito. But I want to. If you really want to get back in my house party, you should tell me what is happening between you and Jericho. Hamon ito sa kanya na tila ba nagpaurong sa dila niya. Hindi niya maaaring sabihin dito kung ano ang nangyari sa kanila ni Jericho ngayon. Hindi niya maaaring sabihin dito kung ano ang mga sinabi ni Jericho sa kanya. Dahil tulad niya, maguguluhan lang din ito. Nothing.
Sagot niya at hindi na siya kumibo pa nang ipasok na ni Sean ang kotse sa subdivision. Thank you, Sean. Nahiyang pasalamat niya nang makababa na siya sa sports car nito. No problem. Sagot nito at sumandal sa kotse. Call me anytime you need me. Dagdag nito at hinawakan ng mga kamay niya. Hindi naman niya binawi ang mga iyon. I know there's something between you and Jericho, and I understand if you want to keep it to yourself. But you can tell me everything, Bianca. Sabi nito habang nanatili pa ring hawak ang mga kamay niya. Sasagot sana siya dito nang makitang may paparating na sasakyan at nakita niya ang kotse ni Jericho. Bumusin na iyon para buksan ng guard ang gate. Tinted ang salamin ng kotse nito at hindi niya nakikita si Jericho sa loob pero ganoon pa man, pasimple niyang binawi ang mga kamay kay Sean. Ayaw niyang mag-isip ng masama si Jericho. He's here. And it's late. Thank you again for the ride. Sabi niya at nagpaalam na si Sean sa kanya. Have a good night, Bianca. Sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Saktong papasok naman sa gate ang kotse ni Jericho ay hindi siya nakaiwas kay Sean. Good night. Alanganing sabi niya kay Sean at sumakay na ito sa sports car. Hinintay na niyang makalayo ang kotse nito bago siya pumasok sa gate. Nakita niyang nakapark na ang kotse ni Jericho sa garahe. Bumuntong hininga siya at nagtuloy na sa pagpasok sa loob ng bahay. Tahimik siyang umakyat sa taas at pagdating doon sinulyapan niya ang silid ni Jericho. Napakagatlabi siya dahil alam niyang hindi pa tapos ang usapan nila ni Jericho tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya. Laylay ang mga balikat niyang pumasok sa sariling silid at sumandal sa pinto. Ipinikit niya ang pagod na mga mata. That's it. You chose Sean over me. Narinig niyang salita sa loob ng silid niya na nagpamulagat sa mga mata niya. Nakita niya si Jericho na nakasandal sa tukador at nakatingin ito ng masama sa kanya. What are you doing here? Bakit kayo magkasama ni Sean? Did you call him to pick you up after you run away from me? Galit na tanong nito at humakbang palapit sa kanya. Kitang-kita niyang nagagalawan ng mga muscles nito sa panga. Nahintakutan siya at lalong isiniksik ang sarili sa pinto. Jericho, I'm tired. Bulong niya dahil yun ang totoo. Ayaw niyang makipagsagutan dito. Pagod siya at magulong-magulo ang isip niya. Pakiramdam niya hindi nagpa-function ang utak niya. Hindi siya makapag-isip ng mabuti. I see. Tanging sagot nito at huminto sa paglapit sa kanya. Bumuntong hininga din ito at nagbago ang mukha at tila pinapakalma ang sarili. Alam niyang pagodin ito at magulo ang isip tulad niya. Let's talk about it tomorrow. Kalmadong sabi nito. Tumango lang siya at umiwas sa pinto para bigyan ng daan ito palabas. Magkahawak pa kayo ng mga kamay ha? Sa harapan pa mismo ng bahay ko? And what? Hinalikan mo pa siya sa pisngi. Alam mo kung anong nararamdaman ko, Bianca? Kalmado pa ring tanong nito. Tiningnan lang niya ito. Break and burn. I never felt this before. It's really hurt. Malungkot na sabi nito. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang sakit. Nararamdaman niya ang sakit sa bawat salita nito pero hindi siya makakibo. Anong sasabihin niya? Anong dapat niyang sabihin? Anong dapat niyang gawin? Good night, Bianca. Malungkot na sabi nito nang hindi pa rin siya makakibo at nagtuloy na ito sa paglabas ng silid niya. Wala na si Jericho sa paningin niya pero nanatili pa din ang mga mata niya sa pinto. Tila napako ang mga iyon doon. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ni Jericho kanina at alam niyang ni minsan hindi pa niya nakitang ganoong kalungkot ang gwapong mukha nito. Halos magdamag siyang gising at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Nagpapasalamat siyang walang pasok bukas. Maaari siyang magkulong maghapon sa kwarto niya at magpahinga. Gusto niyang tawagan si Ella para sabihin dito anong nangyari pero nahihiya siya dito. Hindi ito normal na love problem na kailangan ng advice mula sa kaibigan. Isa itong komplikadong bagay dahil napakakomplikado ng sitwasyon nila. Kinabukasan tanghali na magmulat siya ng mga mata. Ayaw pa nga niyang bumangon pero nanakit na ang likod niya sa kakahiga kaya naman tumayo na siya at naligo para ma-refresh ang pagod niyang isip at katawan. Habang naliligo, si Jericho na naman ang iniisip niya. Nais niyang bigyang laya din ang damdamin tulad ni Jericho. Pinalaya nito ang damdamin nito para sa kanya at kung pagbibigyan din niya ang sariling damdamin, paano naman ang mga tao sa paligid nila? Ano na lang ang sasabihin ng mga nakakakilala sa kanila? Patapos siyang naligo, naisipan niyang manood ng movie.
Romeo and Juliet. Dahil pakiramdam niya, ang pag-ibig nila ni Jericho ay parang Romeo and Juliet. Hindi pa naman nakakaiyak ang palabas pero naiiyak na siya. Kaya naman pinatay na lang niya ang pinapanood at lumabas na ng silid. Sinulyapan niya ang silid ni Jericho bago tuluyang bumaba ng hagdan. Iha, mukhang na-enjoy ka kagabi ah. Salubong ng Donya nang makita niya ito sa sala na nagbabasa ng classic book. Sort of, Lola. Sagot niya at niyakap niya ang Donya. Alam niya na maaaring mawala sa kanya ang mga taong itinuring siyang tunay na pamilya kapalit ang pag-ibig ni Jericho. Why? Tanong ng Donya nang marahil narinig nito ang pagsinghot-singhot niya. Nothing. It's just, I wanna thank you for everything, Lola. Sagot niya at muling niyakap ng mahigpit ang Donya. Opo. Tanging sagot ng Donya sa kanya at niyakap din siya. Where are you going, Jericho? Tanong ng Donya nang kumalas siya ng yakap dito. Nakita niya si Jericho na pababa ng hagdan. Nakabihis na ito. Black plain shirt, ripped jeans, and chalk. He's really breathtaking. Bulong ng isip niya habang nakatingin dito. Ashanda, I want some fresh air. Sagot nito na hindi man lang siya sinusulyapan. Napakagatlabi siya. Halata na iniiwasan siya nito. Oh, that's good, iho. Maganda yan para masanay ka sa asyenda at matuto kang makipagsalamuha sa mga tao roon. Sagot ng Donya. Yeah, cause I will be their boss someday. Confident na sagot nito. Yes, iho. Sagot ng Donya at nagpaalam na si Jericho na ni isang sulyap ay wala siyang nakuha rito. Naninikip tuloy ang dibdib niya. Pag-alis ni Jericho, nagpaalam na rin siya nakakain dahil wala pang laman ng sikmura niya. Nagtuloy siya sa kusina at gumawa ng sandwich and pineapple juice. Pero tila sapal sa panlasa niyang kinakain. What's wrong, Bianca? Tanong niya sa sarili at sinapon ng dalawang kamay ang muka. Nais niyang umiyak ng umiyak. Nais niyang subigaw ng malakas. Bianca, may bisita po kayo. Sabi ng kasambahay na hindi man lang namalaya na nakalapit na pala sa kanya. Yeah, thank you. Sagot niya at bumuga siya ng hangin. Inayos din ang magulong buhok. Wala siyang inaasahang bisita. Hindi rin naman niya natanong kung sino ang bisita niyang dumating. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Sean na nakikipag-usap sa Donya. Tila nagkakatuwaan ang mga ito. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi niya. Alam niyang tulad ng tita Maristal niya, boto din ang Donya kay Sean pero alam niya sa sarili na wala pa siyang damdamin para sa binata. Sean, tawag niya rito na pinasigla ang tono. Hey, Bianca! Masayang sabi nito at tumayo para salubungin siya. What are you doing here? She asked. Pumayag na ang lola mo na mamasyal tayo. Sagot nito at kumindat pa sa kanya. Saan tayo pupunta? Manila. Masiglang sagot ni Sean. Manila? Gulat na tanong niya. 2 beses pa lang siyang nakapunta ng Maynila noong graduation ni Jericho at nang minsang mag-shopping sila sa mga sikat na mall doon. Anong gagawin natin sa Manila? Mamamasyal. Sinong kasama natin? Don't worry, tinawagan ko na sa Ella. Sasama siya sa atin. Alam ko namang hindi ka sasama sa akin mag-isa eh. Natatawang sabi pa nito. Sinulyapan niya ang Donya na natatawa din. Tanging na sabi niya. Go, change your clothes. Wear something nice and naughty. Biro pa ni Sean. Sira? Sagot niya at hindi na siya nag-isip pa. Sasama siyang mamasyal dito. Nais niyang makalimutan muna ang problema niya kay Jericho. Kahit ngayon lang, bahala na bukas. Wow, this is so cool! Bulalas na Ella nang bumaba sila sa kotse ni Sean. Told you? Confident na sagot ni Sean. What do you think, Bianca? Tanong ni Ella sa kanya at kinawayan pa siya nito sa muka. Kanina ka pa tulala. May problema ka ba? Seryosong tanong ni Ella sa kanya. What? Wala no? Sagot niya na pilit pinapasigla ang boses at nilingon si Sean na nakatingin lang sa kanya. Alam niyang halata sa muka at kilos niya na may bumabagabag sa kanya pero hindi niya masasabi sa mga ito kung ano nga ba ang bumabagabag sa kanya. Hanggat maaari, sa sarili na lang muna niya ang tungkol kay Jericho. Ayaw niyang mapag-isipan sila ng masama pag may nakaalam na iba. Come on, gutom lang yan. May alam akong resto dito na may masarap na pizza. Yaya ni Sean at inakbayan pa siya. Oo nga, gutom ka lang siguro kaya mukha kang broken-hearted. Natatawang sagot ni Ella. Sira talaga kayo.
Sabi niya at naglakad na silang papunta sa sinasabi ni Sean na resto. Maganda ang The Fort Bonifacio. Nababalitaan niya na halos dito nakatira ang ilang mga sikat na artista at mayayamang mga negosyante. Masasabi naman niyang hindi nagkakalayo ang The Fort sa bayan ng San Miguel. Parehong maganda at malinis ang lugar. May mga nagtataasang building din, mga condo at shopping mall. Tanging pinagkaiba lang, marahil ng dalawa ay isang maliit na bayan lang ang San Miguel at kilalang lugar ng mayayaman naman ang The Fort. Habang hinihintay nila ang order na pizza, panay ang kwento ni Ella sa nangyari sa kanila ni Vincent kagabi. Panay tangulang siya at ngiti rito. Wala siyang mai-comment sa mga magagandang nangyari dito at kay Vincent. Her Mr. Everything, dahil hindi mawala sa isip niya si Jericho. Kung hinahanap ba siya nito? Kung alam ba nito na sumama siya kay Sean? Kung galit ba ito sa kanya? Kung nagsaselos ba ito kay Sean dahil magkasama sila nito? Ang dami niyang tanong at aaminin niya na umaasa siya na i-text ni Jericho o tawagan para itanong kung nasaan siya. Panay nga ang sulyap niya sa cellphone pero wala namang text o tawag ito. Ako ang pinag-uusapan niyo, no? Biro ni Sean nang makalapit na sa mesa nila. Tumigil bigla si Ella sa kakukwento kay Vincent. Of course not. Bakit ka naman namin pag-uusapan? Sagot ni Ella at uminom ng iced tea sa baso. Oo nga naman. Tanging nasabi na lang niya at dumating na ang in-order nilang extra size pizza. Oh, ang laki naman yan. Bulalas niya na mailapag sa mesa ang order. Halata ko kasing gutom na gutom ka eh. Sagot ni Sean. Oo nga, ang tamlay mo kasi. Sabat naman ni Ella habang kumukuha na ng slice ng pizza. Halata niyo pala. Sagot niya at kumuha na rin ng pizza. Habang kumakain sila, panay biruan ni na Sean at Ella. Nakikitawa lang siya sa mga ito habang si Jericho pa rin ang nasa isip niya. Pumunta ito ng asyenda mag-isa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Jericho doon. Maaaring iniiwasan lang siya nito dahil sa nangyari kagabi. Matapos silang kumain, namasyal pa sila sa mga malls doon. Panay bili naman ni Ella ng mga kung ano-anong damit dahil maraming sale. Wala siya sa mood mamili para sa sarili niya kaya naman sinusundan lang nila sa Ella. Are you okay? Tanong ni Sean habang hinihintay nila sa Ella na nagbabayad sa cashier. Yeah. Sagot niya at nagkunwaring may tinitingnan na damit. I see. Tanging sabi lang ni Sean. Alam naman niya na kanina pa ito nakakahalata sa kanya. Alam naman niyang halata na may pinoproblema siya pero hindi niya basta-basta masasabi iyon sa mga kaibigan. Pagdating sa bahay, kaagad na siyang tumakbo paakyat sa hagdan. Napagod siya at gusto na niyang matulog kaya kaagad na siyang nagpaalam kay Sean pagkahatid nito sa kanya. Hindi na nga niya ito nayaya sa loob. Ewan niya pero nais niyang ihiga ang pagod na katawan. Pagdating sa itaas, sinulyapan niya ang silid ni Jericho. Nakaugalian na niyang sa tuwing aakyat siya sa taas, hindi niya maaring hindi sulyapan ang silid nito. Bumuntong hininga siya at lumakad palapit sa silid ni Jericho. Gusto lang niyang malaman kung nakauwi na ito mula sa asyenda. Kumatok siya pero walang sumasagot kaya naman minabuti na niyang pumasok sa loob. Iginala niya ang paningin pero walang tao. Marahil hindi pa ito dumarating. Nagkibit-balikat siya at lumapit sa malaking kama. Naupo siya doon at iginala ang mga mata sa loob ng malaking silid. Nandoon pa rin ang mga collection nitong laruan. Kasama na si Batman na sira ang kapa nito. Napangiti siya at dahan-dahang nahiga sa malambot na kama. Marahil sa pagod, hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya sa kama ni Jericho. Naramdaman na lang niyang tila may umuyugyug sa balikat niya. Nagmulat siya ng mga mata at nakita si Jericho na nakamata sa kanya. Jericho. Usal niya na tila ba nananaginip. Kuburap-kurap siya at kinusot ang mga mata. What are you doing here, Bianca? Jericho asked her. Huh? Tanging nasabi niya at napabalikwas ng upo sa kama. Naramdaman niya ang pamumula ng pisngi. Ano sasabihin niya? Bakit naman kasi hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya sa kama nito? Why are you here? Tanong nito ulit at naupo sa single sofa katapat ng kama nito. Sorry, hindi ko namalayang na nakatulog ako. Nahiyang sagot niya at inayos ang nagulong buhok. Ano bang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Hindi niya alam ang sasabihin. Ano nga bang ginagawa niya sa kwarto nito? May sasabihin ka ba sa akin kaya ka pumunta dito? Ha? No, wala. Sagot niya at mabilis na tumayo sa kama. Pagod lang ako kaya siguro maling kwartong napasukan ko. Pagod? Sa pagkakaalam ko, mas mauna ang kwarto mo sa kwarto ko. Bianca, tell me why you are here. Seryosong tanong nito at tumayo mula sa pagkakaupo at humakbang palapit sa kama nito.
Pupunta ka ba dito para kausapin ako? Hindi. Mabilis na sagot niya at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama at iniwasan niya ito. Humakbang siyang papunta sa pinto. Are you sure about that? Paninigurado pa ni Jericho sa kanya. Of course. Nauutal na sagot niya. Hinawakan niya ang handle ng pinto pero ewan niya. Tila ba may pumipigil sa kanya na buksan ang pinto. Tila ba ayaw ng kalahating isip niya na lumabas siya ng silid. Pumuntong hininga siya at muling nilingon si Jericho. Nakamata ito sa kanya at tila ba hinihintay ang paglingon niya. Uy, tanong nito. Bakit ka nagpunta sa asyenda? Balik tanong niya rito habang nanatili pa rin ang kamay sa handle ng pinto. To clear my mind. Doon kasi nakakapag-isip ako. Sagot nito. I'm sorry. Bulong niya at nagyuko ng ulo. Sorry for what? Sa lahat. It's not your fault. It's just, we don't have the same feelings to each other. So let's forget about it. Let's not talk about it anymore. Seryosong sabi nito. Tiningnan niya ito sa mga mata at nakita niyang seryoso ito sa sinasabi. Kaya naman tumangutang-ulang siya pero nakaramdam siya ng sakit sa sinabi nito. Nakalimutan na lang nila ang anumang napag-usapan nila. Parang sinasabi nitong kalimutan na lang niya ang damdamin nito sa kanya. For the sake of our family. Dagdag pa nito. Napag-isipan ko kasi kanina kung ano maaaring mangyari kung bibigyan ko ng laya ang damdamin ko sa'yo. Magagalit si na mommy at daddy pati na si Lola. Pag-iisipan pa nila ako ng masama dahil napakabata mo pa, Bianca. Patuloy nito. Nanatili lang siyang nakikinig dito. Isa pa, ano namang mangyayari sa isang relasyon kung ako lang ang nagmamahal at lumalaban? Sabi nito't ngumiti ng konti. Jericho. Tanging nasabi niya dahil nasa mga mata nito ang sakit. If you like Sean, follow your heart. Isa pa boto ang lola sa kanya pati na si na mommy. Patuloy nito. But, don't worry about me, Bianca. I'll move on. They don't understand. Sagot niya dito. I know. You are young and inexperienced and... Hindi na nito natuloy ang sasabihin pa. Go to your room, Bianca. Biglang sabi nito na ikinugulat pa niya. Jericho? Hindi niya alam kung paano sasabihin na hindi niya gusto si Sean. Wala siyang nararamdaman kay Sean. Kaibigan lang ang turing ko kay Sean. Bulong niya at sinulya pa nito. Sean likes you so much. But I don't like him the way he likes me. Are you sure about that? Yeah. Then bakit kailangan mo sumama sa Manila sa kanya? Matigas na tanong nito. Gusto ko lang mamasyal. Nauutal na sagot niya. As you say so. Did you have fun? Kalmadong tanong nito. Yeah, we had fun. Sagot niya at muling humarap sa pinto. Kailangan na niyan lumabas ng silid nito. Wala siyang tiwala sa sarili. Baka kung ano pa masabi o magawa niya. Dahil sa tuwing nakikita niya ang gwapo mukha nito, nag-iba ang lahat sa paligid niya. At ayaw niyang dumating sa punto na ipagkanulo na siya ng sarili niyang damdamin. Have a good night, Jericho. Paalam niya na hindi na nililingon pa ito. Good night, Bianca. Narinig pa niyang sagot ni Jericho bago siya tuluyang nakalabas ng silid nito. Paglabas niya ng silid nito, nagbuga siya ng hangin at awan niya pero naiiyak siya. Mabilis siyang nagtatakbo papasok sa sariling silid at doon hindi na niya napigilan ng umiyak na hindi naman niya alam kung anong dahilan ng pag-iyak niya. Ano bang iniiyak niya? Na kahit anong gawin niya at ni Jericho hindi pa rin pwedeng maging sila? Kahit sabihin pa nilang pareho sila ng nararamdaman hindi pa rin pwedeng maging sila. Kailanman, hindi pwedeng maging sila. Walang sila kahit kailan. Bianca, what's wrong? Ilang araw ka nang tulala at parang wala ka sa sarili ah. Tanong ni Ella habang kumakain sila sa cafeteria. Tanging nasabi niya at itunuloy na ang pagkain. Hindi na nawala sa isip niya si Jericho at napapansin niyang iniiwasan siya ni Jericho. Ilang araw na niya itong hindi nakikita sa bahay. Lagi na rin itong hindi sumasabay sa kanila sa pagkain. Pati pagpasok sa school, hindi na sila nagkakasabay. Sa campus naman, ganoon din. Hindi rin niya ito makita. Alam naman niyang kaya siya iniiwasan nito ay para makalimutan ng anumang nararamdaman nito sa kanya. Pero ganoon pa man, hindi mawala sa isip niya ito. Gusto niya itong makita pero ano magagawa niya kung iniiwasan siya nito? Bianca! Sigaw ni Ella na ikinagulat pa niya. What? Gulat na tanong niya. Tapos na ang klase. Ayaw mo ba lumabas? Kanina ka pa tulala. Sita ni Ella sa kanya.
I knew it. You have a huge problem, Bianca. Hindi ka magkakaganyan kung wala kang problema. Lagi kang tulala. Kunwari nakikinig ka kanina pero nasa ibang planeta naman yung utak mo. Ha? I'm not. Tanging yung sagot niya at mabilis na inayos ang mga gamit. Ewan ko sa'yo, Bianca. Alam mo ba na maraming kabataan ang nagpapakamatay dahil kinikimkim nila ang problema nila? Ella, wag kang OA. Hindi ako aabot sa ganun, no? Natatawang sagot niya sa kaibigan.